Sintikado kang sa vida. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Ang Diyos ay walang tugot, walang humpay, walang katapusan sa pag-aalay. Kahit na ang init ay mula sa Kanya, ang lamig ay gayon din. Ang ulan, ang hangin, lahat na yan, walang makapagdudulot o makapagbibigay maliban ang Diyos na buhay. Subalit nang dahil sa kalikasan kung minsan ay nagkakasala ang tao, ano po ang sinasabi ng iba? Ano ba, Eka, yung init na yan? Sobrang init, Eka. Anak ko po, Eka, nakakamatay. Kaya namamatay siya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Subalit, kahit na mainit, ngunit ikaw ay malamig. Malamig ang pakiramdam sapagkat ika'y mahinahon, hindi mainitin ang ulo, baliwala ang init na yan sapagkat mayroon kang nadaramang di madama ng taong mainit ang ulong malayo sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga minamahal ko, napakahalaga ng marunong magtimpi. Napakahalaga ng mababa ang loob. Napakahalaga ng may pag-ibig sapagkat sa oras ng init, mayroong magpapalamig. Buhay po ba ang Diyos? Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Sapagkat kapag ang bugso ng damdamin, bugso ng kaisipan, ang siyang pinakinggan bilang katauhang laman, marami po ang naliligaw. Hindi po ba? Subalit, kapag ang udyok ng Espiritu Santo ang siyang iyong pinakinggan at dinama, wala pong magkakasalang labis-labis sa sarili niya, bagkos ang kahinahunan ay daratal sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta ka na? Kumusta ka na, kapatid? May pagbabago ba? Alam ko. Maluwat na yan. Yung sakit na yan. At yung hinabilin sa inyo kahapon, hindi naman nasunod. Kala nyo po ay hindi ko alam. Alam na alam kung susundin o hindi. Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa, sinabi ng ama, anak, sumalo ka ng isang basong tubig dyan. Yun lamang labis ay huwag mong gagawin. Kung ano lang ang tinuran ko, isang basong tubig, yun lamang ang talimahin. At sa isang basong tubig na yan, may gagawin akong napaka-imposibleng hindi mo matanto at mawari. Subalit ang anak na sutil at may kalabisan. Hindi lamang isang basong tubig, may pinag-adya pa siyang isang baso para mamaya. Ang sabi niya, hindi naman Eka nakita. Itatabi ko isang baso para mamaya. Subalit wala siyang kamalayan, ang amay may mata. Kahit wala sa harapan niya, kitang-kita siya. At nang ilapit ng isang baso, nasaan ang isang baso? Wala po, Eka. Isa lang kinuha ko. Anak, dyan lamang, Eka, sa isang basong tubig, dinadaya mo na ako. Ano pa kaya kung higit ang ibigay ko sa'yo? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, yan ang pawang katotohanan. Kung minsan ang tao'y tatango o mangangako, subalit hindi naman susundin yung tama na sa kanya'y pinagagawa. Mga mahal ko, ang kalabisan at pagkukulang ay nagiging daan din ng isang karamdaman. Sapagkat, kung batid mong ang kalabisan ng kasalanan ay dulot sa iyo'y kaparusahan, itatama mo lamang ang gawa mo araw-araw.
Kung batid mong nagkukulang ka sa paglilingkod, dili kaya'y pagtanggap pananalig pananampalataya, itatama mo sa bawat araw kung paano ka dapat sumamba at manalig sa Ama. Subalit diyaan pa lamang nasusubukan na ang mga anak niya. Ano kung ng ang lahat ng ginto sa harapan ng tao? Hindi kaya magdumaling lahat ay mag-agawa na? Mga mahal ko, pagbulayan ninyo ang mga tinuturan ko. Kung may dinig kayo, kayo'y nakarinig. At kung buhayang pangunawa nyo, sumasa inyo, Espiritu. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Kung inaakala mong makakabuti sa iyo, sundin mo. Subalit 10 beses mong pag-aralan, suriin, pagnilayan, bago mo tukdin. Subalit may nilalang, ura-urada pagdaka kapag naisip niya ay gagawin niya. Kaya kung minsan, ang ginawa niya, nagiging dulot sa kanya, ay pasakit ng buhay niya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi lahat ng pumapasok sa isip ng tao ay tama. Kaya matamang kang makinig at mataman mong suriin saan ba ito nagmula. Ito baga ay panawagan at salita ng Ama o dili kaya'y ng kalaban niya. At ito ang kulang sa mga anak ng Ama, ang magsuri at maglimi sa bawat katagang dumaratal sa kanilang isip. Kaya pangkaraniwan, ang di tama ang siyang nangingibabaw at ang tama ang siyang naiiwan. O aking mga mahal, inyong pagbulayan, itong aking tuturan. Kung lahat lamang ng nilalang ay may pagtatanto sa kainaman, walang kalabisan ni pagkukulang, gagawin siya araw-araw. Tama't ipapantay niya angkop sa kalooban ng Ama ang buhay niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, kapag ikaw ay isang manggagamot, pag pinag-aralan mo, pag mayroong sakit na alam mo yaon, kung ano ang hahat, anong ay magre-reseta ka. Subalit kapag hindi mo pa kabisado ang sakit ng iyaan, magsusuri ka muna. Subalit, hahatulan pa rin siya. Ngunit sasabihin ay eto, patingnan mo ang dugo niya, dili kaya'y pa-x-ray mo, o dili naman kaya'y pa-ultrasound mo, o dili kaya'y pa-CT scan mo. Ganyan pa ang suri ng tao. Subalit, kapag nagtiwala ka sa Espiritu, walang magiging mali sa iyo. Bagkus ang karamdaman mo'y pagkatiwalang lubos ito. Ang imposible tao ay gagawin ng Ama sa iyo. Lamang ang katapatan, tupdin mong mainam. Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit di ko tinuran, huwag ngayong gawin ito. Huwag suriin o magpasuri. Ang layon ko lamang sa inyo, maging katapatan ang taglay ng bawat isa. Hindi yaong pagdaka ura-uraday may takot siya. Natataranta na kung anong gagawin sa buhay niya. Kaya't kung magkamisan, nakakalubog na siya sa pagkautang. Lumulubog na sa mga pautang ng kanyang kapwa. Hindi pa magkamayaw kung ano kanyang gawa, sapagkat di niya maramdaman kanyang tunay na kagalingan. Saan ba aking mga mahal ang tunay na kagalingan at tamang kaparaanan? Walang dilit iba. Tawagin niyo lamang, sa inyo'y daratal. Diyos, Espiritu, tapat maglingkod kanino mang tao. Katotohanan ang aking tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Subalit, ang tao'y matalino. Maraming pagsusuri bago tumanggap. Yan, mga mahal ko.
Subalit ang pakanamnamin mo't pakasuriin, espiritong dumaratal sa'yo, nang sa gayon kung espiritong nananaglay at nananahan sa'yo, maging mabuti kang tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba